gabi pong ito. Amen. Tayo po iaawit muna ng isang awitin. Awitin na po natin yung sabing banal mong tahanan. Ito po ay gabi ng ating pananalangin. Nawa ang gabing ito ay maging daluyan ng pagsamba at maging gabi ng pananalangin para sa atin upang mailapit natin sa isang Diyos na banal na nakakadama sa ating mga pangangailangan. Amen. Sa tuwing isipin ko na mayroong isang Diyos na nakakadama, amen, meron akong pagkakatiwala sa Kanya sa tuwing na saan man po maroon, saan man ako naroroon, ang Diyos ang ating pinaglalagakan ng ating pagkatiwala. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Isa pa, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan, hallelujah Lord. O daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Ulit natin yung first stanza habang tayo tumatayo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, yes, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pulisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, hallelujah. Yes. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Hallelujah, Lord. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Tayo magpuri sa Panginoon. Sambay natin sa ating mga bibig. Ang aming pagsamba, nagulhati, Panginoon, ay inuukol lamang namin sa iyo, Panginoon, sa iyong kabanabalan ng dako. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na banal, tila bagayan po aming panalangin sa iyo, Panginoon. Nawa, ang buhay namin ito ay maging luklukan, Panginoon, na yung pagsinta at wagas na pagsamba, Panginoon. Sa buong buhay namin, sa buong pagkatao namin,
Simulan nang kami tumanggap sa iyo, mabautismo sa iyong pangalan. Nais po namin igiitang kami mga sarili sa iyo, Panginoon, na magmistulang kami na mismo ikaw habang ang iyong nobya na lumalakad sa ibabaw ng lupa. O God, yan po aming pagsusumamo, Panginoon. Makita ka at mamasdan, Panginoon, ng mga taong nakapaligid sa amin, na si Jesus ay nabubuhay pa rin sa aming panahon, sa aming pagkatao, kung paano kami umasta, kung paano kami makitungo sa aming personal na lakad sa buhay na ito, Panginoon. Habang lumalago kami spiritually, Father God, habang kami natututo ng lubos sa iyong mga salita, ay nagiging halos kahawig at kamukha mo na kami, Panginoon. Kaya naman hindi kami tumitigil, hindi kami huminto sa pagdalo, dahil nalalaman namin sa tuwing na kami dadako sa lugar na ito, merong panibagong pagkatuto, Panginoon, sa iyong salita. Mga karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, mga karunungan, mga kapahayagan na pwede naming maging bahagi ng aming buhay. Mga katotohanan na pwede naming ilakad. May pamuhay, Panginoon, habang kami naghihintay sa iyo. Salamat sa mga katotohanan ito, Ama. Nawa, Panginoon, ay tanggapin mo aming pananalangin sa gabing ito, aming pananambahan, aming patotoo, aming pagpupuri. Dahil inaalay namin lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang madakila at masamba sa aming kaligitnaan. Nawa, walang sino mang makaumit ng anumang kalulatian, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang tumanggap ng lahat ng ito. Kung minakikita ka mang karumihan sa aming mga buhay, pagkukulang anumang bagay, Panginoon, alam mo, hindi kami masaya pag ginagawa namin mga bagay na ito. Kailangan ka namin, Panginoon, upang linisin kami at maging karapat-dapat sa iyong harapan. Kung anumang pagmamataas, Panginoon, hayaan mo, Lord, ang kababaan mula sa iyo, Panginoon, ay dumako sa aming mga puso't masumpungan mo kami, Panginoon, na totoo nga, nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa mamagitan ng pagsunod sa iyong mga salita. Hayaan mong yakapin ka namin, Panginoon, O Lord, sa mamagitan ng pagsamba at pangtagga, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, sa gabi pong ito. Salamat po na marami, Ama. Gawin mong makapal, Panginoon, yung banal na Espiritu sa dakong ito, na magmistulang kami mga lasing, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, mapuno kami, Panginoon. Inalin namin gawang ito, Ama, para sa kapurihan at karangalan ng iyong banal na pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Magkamayan po tayo sa bawat isa. Amen. Habang inawit po natin ng glory, 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 glory. Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. It's true, it's marching on. There's power, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Glory, glory! Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. It's true, it's marching on. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, quickly, even so come. Take your bride away to mansion in the sky. Come, Lord Jesus, quickly, even so come. We are ready, come, Lord Jesus, come. Say it again. Come, Lord Jesus, quickly, even so come. Take your bride away to mansion in the sky. Come, Lord Jesus, quickly, even so come. We are ready, come, Lord Jesus, come. Gentiles, Gentile, they will soon be over now. The gospel is going back to Israel soon. All the signs of end time here and far.
Appearing Jesus very soon to come. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, quickly, even so come. Take your bride away to mansion in the sky. Come, Lord Jesus, quickly, even so come. We are ready, come, Lord Jesus, come. The Lord already had appeared to us in the pillar of fire and the pillar of clouds, opening to us the seven seals, for redemption now revealed to us. Hallelujah! Oh, come, Lord Jesus, quickly, even so come. Take your bride away to mansion in the sky. Come, Lord Jesus, quickly, even so come. We are ready, come, Lord Jesus, come. Glory, glory! Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. We are ready, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, quickly, even so come. Take your bride away to mansion in the sky. Come, Lord Jesus, quickly, even so come. We are ready, come, Lord Jesus, come. We are ready, come, Lord Jesus, come. We are ready. We are ready, come, Lord Jesus, come. Revelation 22 verse 20. He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so come, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We sing still. The Bible says in Psalm 27 verse 5, in the times of trouble, He shall hide me in His pavilion, in the secret of His tabernacle. Shall He hide me, and He shall set me up upon a rock. Hallelujah. Thank you, Jesus. Time is no. Yes, Lord, time is no more. You shall wherefore the voice of resurrection, the last triumph of God. In the time of trouble, in the time of trouble, He shall hide me. He shall set me up upon a rock, in the secret of His tabernacle. I will be still, know I'm His bride. Hallelujah. The mystery clouds, the wrath of God, revealed sign from heaven, but mercy to His bride. Oh, in the time of trouble, He shall hide me. He shall set me up upon a rock, in the secret. Oh, there are secret touching away. Hallelujah. I will be still, know I'm His bride.
He that is unjust will be unjust still. He that is filthy, filthy still. He that is righteous still be righteous. He that is holy, holy still. In the times of trouble, He shall hide me. He shall set me up upon a rock. In the secret of His tabernacle, I will be still. No, I'm in. Oh, in the secret. In the of His tabernacle, I will be still. No, I'm His bride. I will be still. No, I'm His bride. Hallelujah! Oh, we worship you, Lord Jesus. We give you glory and honor and power. Belong to our Lord Jesus Christ. The same yesterday, today, and forever. Brother, thank you, Lord Jesus. Amen. Dahan-dahan na po tayo makaupo. Amen. Praise God. Praise God. Wow. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y nakabalik sa araw pong ito. Alam niyo, kapag nagagawa niyo isang bagay na labas doon sa pagkatao mo, na alam mong pagod na puyat ka na, nagawa mo pa magpuri, maka-attend, sa kabilang pagod ka sa nakaka-stress na trabaho, at napakahirap, pero merong nagdadalawang isip ka, atin ba ako, hindi na. Kasi meron ka ng dahilan, pagod ka, di ba? Pero dahil nandito ka ngayon, pinagpala ka. Di ba? Pinagpala ka. Biyaya ng Diyos yan, mga kapatid, di ba? Pag isang bagay na hindi mo na kayang gawin, pero nandito ka pa rin, binayaan ka ng Panginoon. Amen. Praise God. Ang totoo po niya, mga kapatid, puyat po kami. Sabi nga ng Bible, konting halukip-kip, konting tulog, pero nandito po kami sa pangalan ng Panginoon. Ang pinakamatindi nga po no, yung amin pong pag-overnight, yung laban kagabi sa amin pong discussion, at ganun po yung pagpupuyat po sa umaga, morning devotion po namin, tapos yung physical naman na labanan namin. Amen. Sinusubok yung aming mga patience, temperance, lahat na. At hanggang ngayon, sa oras mo to, ay halos maghahapon na kami magkakasama ng mga kabataan at mga ilang nating kapatiran lalaki. So sa oras pong ito ay wala pong nag-abot sa atin ng maawit sa Panginoon, pero meron pong isang kapatid sa atin, nung isang linggo pa ako kinukontrata, at alam niyo, inaabangan ko rin po ang serye ng patotoo ng kapatid na ito, at kagabi nga po ay marami po siyang naikwento po sa amin, at yung serye niya nung nakaraan ay ang patotoo niya, may title pa kasi magpatotoo pero hindi ko lang kung part 7 na yata. Ang title niya nung nakaraan Change Oil. Ano naman kaya sa araw nito? So bigyan natin ng daan ang ating kapatid, ang nag-aapoy, maalab si Brother Ray Arizapa. Amen. God bless you, Brother Ray. Ang kagandahan sa taong ito, direkta siya saka maiksi lang magsalita. Pero nandun po yung laman ng mensahe. God bless you, Brother Ray. Amen po. Purihin po ang Panginoon at palakpakan po natin siya. Amen. Praise God. Tunay nga po ako'y nagpapasalamat nung ako'y hindi pa na-change oil. Nasa ano po ako Galatians 19:21. Galatians 19:20 po. Yun po yung lahat ng karumihan po. Yung karumihan na yun mababasa niyo po sa Galatians 19:21. Nung ako naman ay ma-change oil na at nagbago na, yung karuktong po yung Galatians 22:23 po. Kaya po patuloy po akong nagre-refill po sa salita ng Panginoon. At maraming salamat po. Nasample lang po yung
yung patutuko nung ako'y ma-change oil. Dati po, sa taxi po, marami pong naiwan ng mga bagay eh. Mga cellphone, lahat nandun eh. Sabi nga po ng mga kapitbahay namin, kasi sabi nga, kung ano yung meron akong, yung mga tao may mga bagong cellphone, ako din meron po eh. Kasi nga po, nakukuha ko, hindi ko po sinusoli. Pero nung nasampulan po ako nung ma-change full oil po ako, meron po akong conviction. Kasi yung espiritu po, yun po yung tinatawag na ano eh, yung wise virgin, di ba po? Tapos yung poor virgin naman. Kaya doon ako sa wise virgin po. Kaya nagpapasalamat po ako yung nakuha ko pong isang mahalagang gadget po eh, sinoli ko po doon sa pasaherong sineser ko po. Kasi po, lagi po ako nagseser ng salita ng Panginoon eh. Kaya nagpapasalamat po ako. Yung iba, hindi po nakakaunawa sa malalim na kahulugan. Ang madalas ko pasing iser po yung yung body change. Tungkol po kay Meshach, Shadrach, Abednego sa po yun, Daniel 3:25 po. Kaya sabi nga po ng mga na isasakay ko eh, Pastor ho ba kayo? Kasi bukod sa nagtataksi na kayo, nag-preach pa kayo eh. Kaya sabi ko, purihin ng Panginoon at sabi ko, ito po kailangan, ipamahagi po yung mabuting balita po eh. Kaya nga po, etong pamagat po na ito, yung tinatawag na true refilling station po. Kasi dalawa po ito po yung refill ko, tsaka doon po sa Bulacan po. Kaya nagpapalakas po ako ng espiritu. Kaya salamat po Panginoon at yung espiritu po na yan lumakas sa akin. Hindi na po indap-indap yung apoy ko eh. Dati pag in-start ko, ligundo lang ng ligundo. Pero nung na-change oil po ako, isang click lang po, tuloy-tuloy po ako sa gawain eh. Kaya maraming salamat po at ngayon meron pong tune up sa bahay, yung Bible study. Pinipray ko po na lahat po ng ma-tune up doon pumunta rito at magpalipilis sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Salamat po. Yun lamang po. At sa Diyos lamang po ang papuri at maraming salamat. Amen po. Amen. Praise the Lord. Salamat, Brother Ray. Si Brother Ray po, matagal ko na pong kilala nung nasa denomination pa ako. Kasama ko yung asawa niya dati sa denomination at nagkahiwalay lang kami ng mga yan nung nakatanggap po kami ng mensahe nung 30 years ago, 25 years ago. Matagal na po yun. So, salamat po sa Panginoon at hindi ko alam kung may kapalit kay Brother pero may nakaline na pa yan, karelyebo naman. Dapat i-break in na to eh. Isa lang na to, i-break in na to. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa oras pong ito mga kapatid ay hindi na po tayo magpapakatagal pa. Tayo po yung magbibigay na po sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen. At nais ko po tawagin ating kapatid si Brother Mauro para ipanalangin po ang ating pong mga offering. At ganoon din po mga kapatid ay mamaya po mga ilang announcement para magkaroon tayo magandang panahon para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Brother Mauro. Sige, mag-pray natin yung ating handog sa Panginoon. O God, Lord Jesus, muli Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, Ama. O God, ito'y biyaya mo, Panginoon, na patuloy naming naranasan, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinasalamatan, Lord, sa taglay namin lakas. O God, maging ang aming mga talento, Panginoon, ay nagbumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, narito ang aming parangal, papuri, O God, sa magitan ng mga kaloob, Panginoon. O God, ito'y, Lord, buhay na namin, Panginoon, ang magbigay sa gawain. O God, pinasalamatan ka namin, Panginoon, dahil ikaw rin ang patuloy na, Lord, O God, nagbibigay sa amin upang kami makabahagi sa gawain ito, Panginoon. Patuloy na kalakasan, O God, hanap buhay, Panginoon, na pinagpala mo, Panginoon. Binibless mo, Panginoon, O God, dahil gusto mo, Lord, na kami makapaglingkod kami sa iyo, Lord. O God, O God, tapat, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong katapatan, Panginoon. Tanggapin mo aming papuri, parangal, O God, i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa anyo ng kagalakan, Panginoon. Pag ikay nagpala, Panginoon, marami kang paraan, Panginoon, upang kami pagpalain, Panginoon. O God, hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng mabuting pamilya, pagkakasundo, Panginoon. Ito'y bahagi, Panginoon, ng, O God, naglilingkod sa iyo, Panginoon. O God, ang aming mga kaisipan ay higit na, Lord, malinaw, Panginoon, ang iyong pangungusap, Panginoon.
Right. Salamat, Panginoon. Ito'y karunungan, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya pinasalamatan ka namin. Hayaan mo, Lord, na ugad magamit lamang ito sa ikapupuri, ikalalago, Panginoon, ng gawain. Ito'y suporta sa bawat kamay, Panginoon, ugad na pinagpala mo, Panginoon. Kaya salamat ng marami. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, ugad sa gabing ito. Tanggapin mo aming parangal, pagsamba sa iyong katastasang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Biyaya mo yung sapat. Amen. Kahit yung chorus lang. Amen. Praise the Lord. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala niyo mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Amen, praise the Lord. Kagabi po ay nagkaroon kami ng napakagandang gawain. Siguro mabibilang ko po na ito ay isa sa pinakamaganda, no? Dahil lahat naman ng pagpapala ng Panginoon laging bago, kaya parang inisip ko parang mas bagong-bago yung naranasan po namin kagabi sa pakikipaginig namin sa Panginoon kagabi sa amin pong natutunan. Pinag-aralan po namin yung The Seven Thunders. Napakarami pong mga komento tungkol sa bagay na to. Ano ba ito? Bagay ba to? Lugar? Pangyayari? O ano kaya mo The Seven Thunders? But salamat po sa mensahe ng Diyos sa uling araw na to. At ginamit po ng Panginoon kagabi ang ating kapatid na batang-bata na si Brother Limuel Redondo. Ipaabot mo na Brother Lino yan. May karelyebo na siya. Amen. At ganun din po, na-bless po kami sa kanya sa simpleng kaisipan niya. Parang simpleng bata lang na kahit ikaw matanda ka na sa Panginoon, talagang magigising ka. At masabi mo, oo nga no. At siyempre, nagapayan siya ng ating kapatid na si Brother Arnel Navales. At napakaganda po yun at maganda po yung mga binitawan nila. Sabi nga, ang Thunders ay hindi po isang kupunan sa NBA, Oklahoma Thunders, hindi po yan. Ang Thunders po mga kapatid ay tinig ng Diyos sa panahong ito. Sa iba po kasi, nung magsalita po ang anghel o nagsalita ang Panginoon sa John 12, akala nila kulog lang. Ang sabi, isang anghel ang nagsalita sa kanya. But sabi ng Bible, yun po yung mensahe ng Panginoon. So napakasarap po dahil ang mensahe po ng Diyos na yon ay meron pong tinig sa atin, sa ating kapanahonan. Kaya nga po sa Revelation chapter 10, kumulig din po ng 7 at nagkaroon din po ng yung pong 7 seals. At naku, marami pong paliwanag po dyan. Kaya sabi ko nga, dapat ulitin ni Brother Arnel Navales minsan sa ating pong Bible study sa umaga, Sunday school, ang mensahe po na para malinawan pong iba. Dahil kahit ako man, ay sa tagal ko sa Panginoon ay pinagpala po ako at nakapulot po ng ilang opinion, nakapulot po ako ng nakaparami kaisipan po sa Panginoon. So sabi, ang kulog daw po ay parang lambong na ginawa ng Panginoon para ang iba'y bulagin, samantala ang iba naman ay magising sa katotohanan sa mensaheng ito. At yung tao lamang po na may kapahayagan ang makakarinig ng kulog nito, na mensaheng ito. Sa iba kasi mga kapatid, kulog ito. So, mensahe ito mga kapatid, minsan nagugulat sila sa atin dahil akala nila kung ano lang itong pagpapahaba ng buhok, itong 7 seal, itong serpent seed. But sa kanila, parang kulog lang sa kanila. But sa atin, ito'y maliwanag na salita ng ating Panginoon. Isa sa mga natandaan ko, sinabi ni Brother Lemuel, sabi niya, umuwi raw siya na blessed. Ako natutuwa ako sa mga gano'n, no? Yung mga young people natin, nabubuksan sila ng maaga. Natutuwa po ako niya. Sabi ko nga, may isang kapatid, nabibless daw siya sa anak niya, talagang pinagpapala ng Panginoon. Sabi ko nga, gusto mo palit tayo, CPA sa'yo,
Aking anak mo. But naniniwala po ako mga kapatid, kasi yung karunungan ng Panginoon na galing po sa Kanya, binibless po yun eh. Kaya po yung umuwi raw si Brother Lemuel, ang ganda ng patotoo niya, sabi niya, Mami ba tawag sa'yo? Mama. Sabi niya, bless ako habang kumakain siya. Kumakain siya ng almusal. Ang ganda ng gawain, ang ganda talaga, tuwan-tuwa siya. Tapos iniwanan niya raw yung plato. Sabi niya, bless ka nga, pero hindi mo nahugasan yung plato. Kaya po mga kapatid, ang tunay na kapahayagan po yung kayang ipamuhay ang salita ng Diyos. Di ba? Dapat magkatawan tao ang salita ng Diyos sa buhay natin. Naku, nabapreach na ako. Praise God. At sa mga bagay pong yun, talaga pinagpala po talaga kami at natutuwa po ako sa mga young people. Natutuwa po ako sa mga kabataang ito. At sa susunod po na gawain namin, may nagsuggest po na isang lalaki, ang aming tatalakayin po, isang kabataan, ay ang tatalakayin po naman namin ay ang Restoration of the Bride Tree. Isang pastolero, o ang pangalan ay Jo Marie Pastolero ang magsasalita. At hindi lamang siya, dahil nakaagapay sa kanya ang tayang tatay, si Tatay Rico. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Kung mga ilang announcement po ay meron po tayong Facebook page na po yan. Ang totoo po yan, ako rin po ang administrator po ng Facebook po sa men's department. Minsan gusto ko na mag-like eh. Ganyan pa man talagang pinipigilan ko ang sarili ko. Kaya yun lang po yung mga ilang announcement ko sa Facebook po natin. At pwede ko kayo magkomento sa napakalaki at napakalawak nating pader sa wall ng ating pong Facebook. At may pabot nyo ang inyong mga panalangin at inyong mga kahilingan pa sa Panginoon, lalo po sa ating pong gawain. So, yun lamang po mga kapatid. Announcement? O kung may mga bisita tayo, wala. Okay, announcement. Sa April 12, on Sunday, Ladies Department meeting after the service, prepare your financial reports. May paalala po sa hanay ng kababaihan. Okay, sa May 10 and 17, dalawang linggong singkad, ay meron po tayong general service. Sabihin nito mga kapatid, ay yung pong lahat ng grupo ay babalik po ng umaga. Pang-umaga po tayong lahat. So, yan po ay sa May 10 at 17 dahil po bibigatin daan. Ang panghapon natin gawain para bigyan daan. Napirmahan na ni Pastor to, ang Sunday School Sport Fest. Men, para sa kabataan, sa mga malilit natin bata. 2 linggo po yan. Okay? Okay, May 10 and 17 Sunday, 1:30 p.m. onwards, Sunday School Sport Fest at Suarezville Court. Doon pa rin sa dati, venue. Okay, kung wala na, ay meron po tayong mga ilang announcement, pero bago po yun mga kapatid, ay may luksang kalatas po rito na pinapaabot po natin ng ating pong pakikidalamhati sa ating kapatid na si Nanay Luding, ang ating pong kaeba na si Sister Divine ay kinuha na po ng Panginoon ng kanyang inay. Naku, napakahusay magluto ng ginatan, si Nanay Luding. At kinuha siya ng Panginoon noong Lunes lang po. At tayo po'y nakikiramay sa kanya. At mabilis na mabilis dahil siya po'y ililibing na bukas kagad. Namatay noong Lunes, ililibing na po bukas. So, hindi ko po alam kung may tutulak ngayon sa San Pablo, pero willing ako na sumama ngayon para sa gabing ito at para may representative na ng Pasig dahil nalulungkot din po ang ating mga kapatid doon. At minsan, yung pakikiramay natin, yung presensya natin, ay mas higit pa yan sa inyong abuloy. Amen. Sana po ay, kung meron pong gustong sumama, ay bukas po, kung lulobin ng Panginoon, ngayong gabi ay tutulak po kami para tumungo na San Pablo. Okay, pagkatapos din po, ay pinapaalala din po na maglalagay po tayo ng basket, gaya ng kinugali natin kapag may kapamilya, tayo na namatayan, ay nag-iwan po tayo ng basket para sa tulong po, sa ayuda sa ating pong mga kapatid natin nangangailangan sa panahon ng pagdadalamhati. Okay, may mga ilang prayer request po rito na napaabot sa atin. Una po ay nagpapasalamat po ako sa lahat sa biyaya ng Panginoon, sa aming buong pamilya. Pakisama po sa prayer si Brother Obet Santos. Nawa ay ingatan po siya ng Lord sa buong biyahe nila sa barko, lalo na po ngayong papuntang Syria. At nawa patuloy mag-provide si Lord ng sapat na supply ng pagkain at magkakasya sa buong biyahe. Magkakasya sa buong biyahe.
At naway magkaroon lamang sila ng mabuting lugar para sa ikabubuti po sila hanggang sa kanilang pag-uwi. Maraming salamat po sa Diyos lamang. Ang papuri. Amen, Sister Tina Santos. Kagabi po ay pinanalangin din si Brother Opet dahil si Brother Opet po ay ayon kay Pastor ay nag-text na nahihilo-hilo. Siguro adjustment lang. Siyempre barko yun, palutang-lutang. Amen, sabi ko nga, kesa naman mahilo ka sa gutom dito sa Pilipinas minsan, mabuti na mahilo-hilo ka dyan dahil may bayad naman yan. Amen, praise the Lord. At pag-pray po natin siya na way makapag-adjust siya ng bahagya. Ano ha? Konting hilo lang yan. Amen. At ganoon din po mga kapatid ay mahirap din po yung pagbiyahe nila dahil meron pong isang panalangin kagabi na napaabot po sa atin na ang pangalan po ay Ginoong Belman na nabihag naman ng pirata sa barko. Kaya humihingi din siya ng panalangin yung Mr. Belman na to. Pilipino to, Belman lang po apelido. Nabihag po ang tatay niya sa bandang Somalia yata. So pag-pray po natin na nawa po iligtas ng Panginoon. So may mga ilang panalangin pa rito na paabot sa atin. Isang panalangin ng mga karamdaman para may isama po natin sa panalangin sa gabi pong ito. Na ipahabol po kagabi ang karamdaman ng Stay Grace at okay na po siya ngayon. Samantala, ang kanya pong asawa na si Brother Pedemar de Guzman ay mayroong trangkaso. At pag-pray po natin si Brother Pedemar. At ganoon din po ay panalangin din po natin ang nagangalang Sister Delia Florese, hipag to ni Brother Bonnie, na mild stroke po. Message po to, kapatiran natin sa bandang Maribeles, Bataan. So pag-pray po natin. At ganoon din po, si Sister Kay Resare ay humingi ng panalangin dahil may nasumpungan polyps. Kaya nagiging dahilan ng kanyang pagdudugo. No, so pag-pray po natin si Sister Kay. At ganoon din po ay humihingi ng panalangin po si Aling Rizalina Kitlong, na may bukol po sa ovary, sanhi po ng UTI. So humingi po siya ng kagalingan, himala. At ganoon din po, hindi rin na panalangin kagabi ito, nakalimutan, si Janine ay siya mataong gulang, ay siya may operasyon na gagawin sa kanyang spinal cord. So pag-pray po natin. At ganoon din po ang ating panalangin po sa isang kapatid na nangangalang Sister Mary Grace Dote, na minamanas po pagkatapos po siya mga anak, kagaling at kalakasan. At ganoon din po sa bawat isa na merong dinaramdam ngayon. Amen. At ganoon din po, panalangin po sa mga kapatid natin, na isang kapatid natin na si Daniel Mercado, na humingi ng panalangin sa lugar ng Canada. Gusto niya, nanalangin siya na magkaroon siya ng bagong trabaho. At ganoon din po, humihiling din po si Brother Rodel Perholes na bigyan siya po ng specific ito, isang work na magandang sweldo, at hindi naman komplikado sa kanyang schedule. So pag-pray po natin ang ating kapatid, si Brother Rodel Perholes. At ganoon din po mga kapatid, ay humihiling din po ako ng panalangin para sa aking anak na sila Brother Jeos at Sister Jules. Ilang araw na lang ay makikita ko na sila. Kaya naway bigyan sila ng magandang bakasyon, panahon, makasama ko sila dahil mahigit 2 taong singkad na hindi ko po nakasama ang aking mga anak na to. So ganoon din po mga kapatid, hindi ito na isama sa panalangin kagabi. Humihingi si Brother Jericho Mariano sa kanyang training. Ang pangalan ng training niya, Buisit. Buisit. Ibig sabihin daw pala, Basic Offshore Safety Exit Induction Training. Ito po ay pagtitraining sa helicopter. So pag-pray po natin, nawa po, 75,000 daw po, napakalaking gastos nito. Pagtitrain nawa po ay isa po siya sa mapili at malaking bagay po ang certification daw po nito. Yayaman siya dito. Amen. Ganon din po mga kapatid ay yung gaya na sinabi ni Brother Ray Areza pa kanina ay nawa po ay mga na-tune up na, no, ay mababatismuhan no, lahat yung mga kapatid natin na naroon sa kanilang Bible study. Nawa po ay makapagbatismo na po sa pangalan ng Panginoon. At ganoon din po si Brother Bonnie ngayon kasama natin. Isang araw po ay aalis po siya at siya po ay hahayo patungong Maribeles, Bataan. Gagamitin po siya sa maraming gawain po doon. Pag-pray po natin si Brother Bonnie. At ganoon din po, huwag natin kakaligtaan ang mga panalangin natin sa ating mga outreaches, sa San Pablo, sa kay Pumbo, Bulacan, sa Bicol, Denrica, at ganoon din sa Bohol. Gawain po natin sa Pampanga. Naku, Maya Pabengi po kay Kakuyangan. Sa mga patid natin sa Pampanga, pupunta rin kami dyan next month. So pag-pray din po natin ang gawain natin sa Cavite,
sa Makati, no? Barracks at Makati. So, yun po ang panalangin natin. Hindi natin kinakalimutan panalangin mga kapatid natin sa abroad, sa Qatar, at din po sa bandang Dubai, at ganoon din po sa Saudi Arabia. So, kung wala po ako nakalimutan, yan po ang halos kabuuan ng ating panalangin. Gusto ko kasi kumpletong ating gawain, kaya tinatawag na prayer meeting. So, yun po ang ating gagawin ngayon, mananalangin. Sabi ko nga kanina, napakasarap kumilala sa isang Diyos na nakakadama sa atin. Sabi ng Biblia, meron na isang dakilang saserdote na nakakadama sa ating mga pangailangan. Alam ko ng Panginoon, alam na alam ang ating mga panalangin, kahit yung pinakamaliit na detalye ng ating panalangin. So, para maging maganda po ang ating gawain sa gabing ito, naniniwala po ako mga kapatid na hindi maging kumpleto kung hindi po magsasalita sa atin ng Panginoon. Gusto niyo bang umalis sa oras po na inspirado? Gusto niyo bang umalis sa lugar na ito na produktibo at pinagpala? Pues matatagpuan niyo lamang yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. So tuwing na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dalawa lang yan. Pinagpala ka o hindi pinagpala. Pwede kang umuwi ng aburido at pwede kang umuwing mainit ang ulo at hindi produktibo. But kung makikinig ka sa salita ng Diyos, pagpapalain ka, magiging inspirado ka, positibo sa Panginoon. Sa gabi ito mga kapatid, isang punong tagapagsalita o punong diakono ang ating pong tagapagsalita ngayon. Ha? Kaya niyang itaya ang buhay niya. Parang ganoon. Hallelujah. Amen. Parang sa Katagalan mga kapatid, ang ating pastor po ay nagsasabi na sinasanay niya po yung mga diakono po natin at lahat ng mga kapatid natin na magsasalita. Kaya humanda ang lahat ng mga diakono. Daddy, kasama ka rito. Hallelujah. Lahat po ng mga diakono ay ititrain ng ating pastor para po maging kagamit-gamit. Lalo po ang ating pastor, maraming mga speaking engagement to sa maraming araw. At ang ating mga, hindi man lagi, no? Pero siguro once a month, ibang diakono, once a month, ibang diakono. So pag-pray po natin mga kapatid. Ang ating kapatid ngayon na kasama ngayon na tagapagsalita ay ang ating kapatid si Brother Ogie Enriquez. Amen. Tayo po lahat at tayo. Refuel. Amen. 2 refilling stations, sabi nga ni Brother, amen, ni Brother Ray. Amen. Magpapapulo tayo sa salita ng ating Panginoon. Awitin po natin yun, Come Fill My Heart. Amen. Habang hinuhudyatan natin ating kapatid si Brother Ogie. Kahit yung chorus lang. Yan ba yun? Di yata yan. Yan. Yes. Is thirsty, Lord, I am ready. Here I am waiting. Come fill my heart. You are the only one who can fill me. Here I am waiting. Come fill my heart. Isa pa. Amen, Lord. Come fill my heart. Manambahan tayo sa gabing ito. You are the only, yes Lord, the one fill me. Here I am waiting. Come fill my heart. Hallelujah, Lord. Let's all pray. Aming Ama, salamat po, Lord, sa gabing ito. Panginoon, kung merong, Lord, pwedeng pasalamatan, meron pwedeng pag-alay ng lakas, ng abilidad, ng lahat-lahat, Panginoon. Walang iba kundi Ikaw. Dahil Ikaw po ang pinaka-special na bisita namin sa aming kalagitnaan. At Lord, Panginoon, salamat dahil hindi mo kami iniwan. Lord, sa kabila ng madalas ka naming iwan, Lord God, tapat ka sa iyong pangako, Panginoon. At sa gabing ito, gaya ng sinabi ng aming kapatid, Lord, hayaan mong huwag masayang ang panambahan namin, Panginoon. Nawa dumating kami sa level na kung saan, Lord, bawat himaymay, bawat pintig ng aming puso, ng aming laman, Panginoon, Lord, ay ang iyong salita, Panginoon, ang hinahanap. Panginoon, kung makikita ng bawat isa na dapat ay ganun, Panginoon,
Lord, wala nang magiging mahinang mananampalataya. Wala nang masasakiting mananampalataya. Wala nang mananampalatayang kayang takutin ng kaaway, Panginoon. At sa gabing ito, Lord, ganun kami, Panginoon. O Lord, tumatakbo kami ng matulin, Panginoon, dahil meron kaming target, Ama. Lord, sa gabing ito, narito po ang iyong lingkod. Wala po akong alam, Panginoon. Yun ang katotohanan. Marami kong dapat iayos sa aking buhay. But Lord, when we come to your presence, Lord, Ama, hindi ka ganun tumingin, Panginoon. Sa kakapusan namin, Panginoon, Ikaw ang kapunuan ng lahat ng bagay. Sa aming kahinaan, Lord, Ikaw ang aming kalakasan. Lord, salamat po dahil ganun kami kakumpiyansa, Panginoon. At Lord, kung yun ang desire ng bawat isa, Panginoon, kung ang desire ng puso namin ay, Lord, ma-bless maging matibay na Kristiyano, yun po papakinabangan namin. O Lord, bilang lingkod mo, inihiling ko na kontrolin mo ang lugar na ito, Panginoon. O God, hayaan mo ang kaisipan, Panginoon, ay Panginoon, maging kaisipan mo dahil ganun lang kami makikinabang maliban ang isip na ito ay maging kaisipan mo. Gaya na sinabi ng aming kapatid, Apostol Pablo. Panginoon, salamat po. Ama, kung dala namin ang presensya mo, Lord, hindi na kami dapat mag-alinlangan pa. Dahil, Lord, Panginoon, dahil ikaw ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Bless mo pong yung salita. Lord, salamat dahil Panginoon, nauna ka muna sa amin bago pa kami umupo sa upuang yan. At Lord, yun po ang hinahanap mo, ang pagpupuri ng iyong mga anak. Panginoon, salamat po sa iyong papurit parangal. Sa dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin siya. Thank you, Lord. Amen. Lord Jesus. God bless you. Genesis chapter 1, verse 1. Basahin ko sa English. In the beginning, God created the heaven and the earth. Tatalon tayo sa 26 to 34. Amen. And God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Praise the Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord, makakapuna tayo. Amen. Sa gabing ito, hallelujah, kung pinagpala kayo ng Panginoon, makikinabang kayo. Ganun lang yun. At pagka palaging sinasabi ng mga mangaral, pag naitama mo yung kondisyon ng panambahan mo sa Panginoon, naitama mo yung puso mo, praise the Lord, hindi mahirap para sa iyo ang pakinabangan mo ang salita ng Diyos dahil si Lord palaging tumitingin doon sa tamang puso. Di ba? Pag tama yung altar mo, kapag naglatag ka ng alay, automatic, andyan ang apoy ng Panginoon. Praise the Lord. At pag-usapan natin sa gabing ito, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Pero salamat dahil may mga baguhan, may mga bagong muka. At praise the Lord, hindi na to bago. Dahil tinalagaan ng Panginoon, praise the Lord, pati yung kulay ng damit nyo, alam niya, na yun ang isusuot nyo ngayon. Coming by God's condition, yun po ang aking pamagat. Praise the Lord. Doon pa lang, kapag, praise the Lord, nakita mo na yung title pa lang, alam ko, pwede ka na mag-rejoice eh. Pwede na ako magsabi ng amen. God bless you, mag-uwian na tayo. Praise the Lord, pwede yun. Dahil kapag mas mabilis kang, praise the Lord, mas mabilis kang sumunggab, di ba? Ganun lang yun. Parang kada mitata yung preacher, dapat ikaw yung believer na iniit siya pa lang yung pagkain, sinasalo mo na sa ere. Di ba? Sa panahon natin ngayon, kailangan maging matakaw ka. Kailangan maging addict ka. Kailangan, praise the Lord, magabad ka para makinabang ka. Pagka babagal-bagal ka, lugi ka, di ba? Pag sinabi ko kain na, pag nahuli ka, magugas ka na ng pinggan. Di ba? Ganun lang. Spiritual nyo, ganun din. Praise the Lord. Kaya ang usapan, hindi matagal, hindi 25 years na. Kung may mga Kristiyano, pag tinanong ka, ilang taong ka na sa message? 25. Tila baga parang ang sarap pakinggan, 25 years na. Pero hindi yun ang usapan. Dapat maging kaisipan mo ngayon, ilang taong ka na sa message. Hindi yun.
Praise the Lord, kailangan mabilis kang kumain, mabilis kang sumalo, mabilis kang ibuhay, mabilis kang ikilos, mabilis kang idamit, lahat na napapakinggan mo para pakinabangan mo yun. Yun ang kondisyon ng Panginoon. At hallelujah, yung binasa natin scripture, praise the Lord, nawa humata kayo. Praise the Lord. Di ba? Amen. Kailangan yung humatak para makinabang kayo. Praise the Lord. Yung isang bagay na hawak nyo, kahit anong ganda niya, pag hindi nyo ginamit, hindi nyo papakinabangan. Di ba? Praise the Lord. Ganun din, yung presensya ng Panginoon. Pag hindi ka nag-desire sa Kanya ng mas malalim, hindi mo siya papakinabangan. Ang rules ng Espiritu, si Lord hindi siya naumersa. Pero kung iimbitahan mo siya, kung gusto mo siyang, praise the Lord, maka-wrestling ngayon, kung gusto mo makipag-deal kay Lord, it's up to you. Ganun lang yun. Praise the Lord. Coming by God's condition. Okay, binasa natin scripture, praise the Lord, yun ang setting ng kondisyon ng Panginoon. Di ba? Pag kayong matatagal na sa message, alam nyo na ganun ang kondisyon ng Panginoon. At pagkatapos nun, pag binasa mo Genesis hanggang 34, makikita mo dyan nung kinrate ng Panginoon lahat ng bagay. At pagkatapos niya sabihin, natapos niya lahat ng bagay, sinabi niya sa dulo, hallelujah, and God saw everything, 31 yata to, that He had made, and behold, it was very good. Nung sabihin ng Panginoon, lahat ng bagay, pagkatapos niyang tignan, pagkatapos niyang trabahuhin yung nasa kaisipan niya, pagdating sa dulo, nagpahinga ang ating Panginoon. Sabi niya, very good. Ibig sabihin, na-satisfied si Lord sa creation niya. Di ba? Yun ang kondisyon ng Panginoon. At, hallelujah, from the beginning, ang kondisyon ng Panginoon, hallelujah, is supernatural. Di ba? Kaya, yung creation ng Panginoon, sa Genesis chapter 1, nung nilikha niyang tao, perfect yun. Supernatural yun. Kasi, spirit man yun, di ba? Palagi natin narinig, tapos sa Genesis chapter 2, nilagyan niya ng katawan. Di ba? At ang kondisyon ng Panginoon palagi, tandaan nyo, pag pag-uusapan nito, it's supernatural. Praise the Lord. Kaya, hallelujah, hindi ito nagbabago. Hallelujah, ang Panginoon, palaging ganun. At sa Genesis chapter 2, verse 7, ito na nga, sabi doon, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Nung pasimula, spirit man siya, kawangis ng Diyos. At ng Genesis chapter 1, naniniwala tayo, hallelujah, na ito ay spirit man, God's condition. Pero alam nyo, dahil nung, ang sabi ng Biblia, nung nilikha si Adan, siya ang Diyos ng lupa, di ba? At ang Panginoon ang Diyos ng langit. At hindi sila si Adam, lahat ng sabihin ng Panginoon, sinunod ni Adam. At lahat ng sabihin din ni Adam, ang Panginoon, tumatango siya. Ibig sabihin, magkaisa sila ng kaisipan. Di ba? Nung sabi ng Panginoon, ikaw ang mamahala dyan. Lahat ng bagay na makikita mo, lahat ng hayop, lahat ng ibon, lahat ng isda, bigyan mo ng pangalan. At kapag sinasabi ni Adam yung pangalan na yon, hallelujah, napapatango ang Panginoon, ang Ama, dahil alam niya na tama yung kaisipan niya, nilagay niya kay Adam para sabihin niya yung ganung bagay. Kaya hindi sila yun ang kondisyon palagi ng Panginoon, mga kapatid, na hindi ang anak niya at ang Diyos ay hindi magkalayo. Di ba? Kaya mahirap lumayo. Alam niyo ba, na kapag nasa kondisyon ka ng ating Panginoon, yun ang pinaka-safe na lugar. Diba? Alam natin, pagpapatagalin mo ang salita ng Diyos, palaging ganun. Pero yun ang kondisyon ng Panginoon. Kapag lumayo ka sa lugar na yun, praise the Lord, mahirapan ka. Diba? Magkakawindang-windang ang buhay mo. At si Lord, alam niyo ba, na habang tumatagal tayo sa mensahe, pinapalago tayo ng ating Panginoon. At ang Panginoon, palaging, alam natin, kapag hapon, nang bigyan niya ng laman ng tao, bumababa si Lord para makipag-fellowship sa mga anak niya. Diba? In the cool of the day. Sa tuwing madilim ang panahon, doon bumababa ang ating Panginoon palagi. At salamat sa Panginoon, sa dilim ng panahon na kinabibilangan natin, si Lord, napakalapit sa atin. Hindi niyo ba alam yan? Hallelujah. Mas malapit ang relasyon ng Panginoon sa atin pag titignan mo sa mga nagdaang panahon ng iglesia, mga kapatid. Dapat nakikita nyo na ngayon yan dahil ibang dealing ang pinag-uusapan natin ngayon. Hindi na ito isang ordinaryong Kristiyano lang. Hallelujah. Hindi lang Kristiyano, isang adopted child na pinag-uusapan natin. Dapat makita mong ganun ang kapanahon ng kinalalagyan mo. Hallelujah. Para maging matibay ka at kumpiyansado ka sa sarili mo,
Dapat hindi lang Kristiyano, hindi lang born again, hindi lang believer ng message, hindi lang elect by the assembly. Dapat may mas malalim na relasyon na meron ka individual sa Panginoon. Kailangan makabalik ka sa kondisyon ng Panginoon from the beginning. Di ba? Yun ang kondisyon na pinag-uusapan natin. At alam nyo, si Lord hindi niya papayagan na yung pinasimulan niya ay masira. Di ba? Hallelujah. Iiwanan nyo na yung mga laman nyo ngayon, mga kapatid, at umakyat tayo ng mas mataas na level. Praise the Lord. Si Lord, paghapon, bababa, makikipag-usap sa mga anak niya, kinakamusta. Di ba sabi ng Biblia? Bumaba si Lord, sabi ng Genesis chapter 3 verse 8. Sabi doon, and they heard the voice of the Lord. Palagi nang usap ang ating Panginoon. The Lord God walking in the garden in the cool of the day. Palaging bumaba si Lord. Hallelujah. Ang kondisyon ng Panginoon, palaging ganun. At salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya by staying God's word, God's condition, you're safe. Yun ang kailangan mong ilagay sa pag-iisip mo. Di ba? Para hindi ka madaya ng kaaway. Si Adam, alam niya na mahirap lumayo sa kondisyon ng ating Panginoon. Kasi pag lumayo ka, praise the Lord, yung mga bagay na pribilehiyo mo, praise the Lord, mawawala. Di ba? Nangyari sa kanya yung ganung bagay. Pero alam niyo ba, si Lord, hallelujah, si Lord, alam natin, nung pasimula, siya ay God above us. Yun ang gusto ni Lord, palagi nakatingin sa mga anak niya. Di ba? Kaya nga, nung lumagad ang panahon, kay Moses, kila Abraham, palaging si Lord nakatingin, palaging nakatunghay sa mga anak niya. At walang pwedeng pumugaw ng mga bagay o ng mga tao sa ibabaw ng lupa maliban sa mga anak ng ating Panginoon. Palaging nakapako yung tingin niya, sabi nga ng awitin, all along through the road, through the souls, through about, there's an eye watching you. Every steps that you make, this great eye is awake. There's an eye watching you. Ganun nung pasimula. Dahil ang Diyos ay nasa itaas, God above us, ganun siya. Ganun siya. Yun ang kondisyon ni Lord ng Old Testament. Hallelujah, kaya nga kailangan niya ng pillar of fire, pillar of cloud sa araw para matunghayan niya yung mga anak niya. Di ba? Ganun ang kondisyon niya. Palagi nakatunghay sa kanyang mga anak palagi. At hindi niya, pinapako niya yung paningin niya sa mga anak niya lang. Di ba? Kung kinakailangang isatabi niya yung mga bagay-bagay, yung mga tao, praise the Lord, para lang sa mga anak niya gagawin niya yun. Yun ang kondisyon ng Panginoon nung Old Testament. At si Lord lumalakad, nag-progress siya. Alam niyo ba, ang Panginoon, napakaraming gusto niya i-express. Praise the Lord. Sa mga panahon, hindi nila kumbaga napakinabangan yung expression na meron ng Panginoon. Pero alam niyo ba, sa huling panahon na ito, kung nakikinig kayo sa akin, praise the Lord, alam niyo ba na dito itinodo ng lahat ng ating Panginoon yung expression na meron siya para pakinabangan ng tunay niyang anak sa huling panahon. Kung nakakasya yung sinasabi ko, praise the Lord, pinagpala kayo ng Panginoon. Praise the Lord, na-compress dito sa lahat. Hallelujah. Na dapat, praise the Lord, ikaw na yung pinakamalakas sumigaw. Kaya nga, praise the Lord, nung nag-BBF kami, madaming sigaw. Tahimik. Dapat kung merong mas malakas sumigaw, dapat sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Di ba? Dapat may energy ka pag naglilingkod ka sa Panginoon. Kasi si Lord, alam nyo, si Lord napakasiloso ng ating Panginoon. Ayaw niya, merong masigit sa Kanya. At kapag nakita mo yon na si Lord siloso at naabot mo yung pagiging siloso ng Panginoon, ibibless ka ni Lord. Di ba? Dapat ganon. Hallelujah, kung may mahad lang sa'yo, kahit na nga pamilya mo yan, sabi ng Biblia, kung ang magulang mo, asawa mo, sino pa man, mahad lang sa'yo para maglingkod sa Panginoon. Praise the Lord, bigyan mo sila sa Panginoon. Bahala kayo. At pag naglingkod ka sa Panginoon, mga kapatid, suicide do. Diba? Kasi mas gugustuhin ni Lord yun. Hallelujah. At mas doon kanya ididil. Diba? Kaya nga salamat sa Panginoon, meron mga taong iniwan yung mga opportunity. Hallelujah. Praise the Lord, dahil meron silang nakita isang bagay na mas kailangan nila. Di ba? Alam nyo, kapag nakikonekta ka na dito, hindi na ito mawawala sa'yo. Hallelujah. Kapag ito na yung buhay mo, praise the Lord, mawala man yung mga bagay na meron ka ngayon. Hindi ka malulungkot. Hallelujah. Dadaan sa kamay mo, mawawala. O ano, kapag naging stand mo sa pananampalataya ay ganun, magiging matibay kang Kristiyano. Kaya dumating na tayo sa punto na hindi ka na naapektuhan ng mga bagay. Wala nang mamon ngayon, mga kapatid. Wala nang sensitibong Kristiyano ngayon. Dapat tinatawid mo na yung mga bagay-bagay na yan dahil kailangan mo maging sakdal, kagaya ng sakdal na meron tayo sa ating kalagitnaan.
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Adam, alam ni Adam yun. Ganon siya kasensitibo na kapag nawala siya sa kondisyon ng Panginoon, alam niya, yung mga bagay na meron siya, madidiskorahe din. Alam natin ang nangyari, mga kapatid ko. Kaya nung mawala siya kondisyon ng Panginoon, eto na tayo ngayon. Pero alam niyo ba, sa kaisipan ni Lord, maging yung pagbagsak ng tao, ay kondisyon na ginawa ng ating Panginoon. Di ba? Dahil sa kaisipan niya, hallelujah, bilang Diyos na nasa itaas ng lahat ng bagay, hindi lang yung pagiging Diyos ng God above us ang meron siyang katangian. Nakita nyo, napakaraming gustong express ng Panginoon. At salamat sa Panginoon sa gabing ito, dalhin tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ang kondisyon na yon ay napakaraming attributes. Praise the Lord. Alam nyo, nag-uumhapaw yung attributes ng ating Panginoon. At kailangan niya munang tapusin yon, yung kondisyon. Mismo sa kondisyon na ginawa ng ating Panginoon, hallelujah, sumunod siya. Hindi siya nag-overtake sa kanyang salita. Di ba? Kung kailan kalilitaw, dun kalilitaw. Praise the Lord. Kaya nga sabi ng isang Christian, sabi sa akin, bakit ngayon ko lang nakilala ang Panginoon? Praise the Lord. Huwag kang mag-alala, dyan ang tamang oras na meron ka para tawagin ng ating Panginoon. Hindi siya nahuli, hindi siya nauna. Eksakto palagi ang Panginoon kapag kumilos, mga kapatid. Hallelujah. Okay, nung bumagsak ang tao, praise the Lord, nakakalungkot, di ba? Hindi ba alam ng Diyos yun? May mga tanong na raise tayo, sabi gano'n, nung magkamali si Adan tsaka si Eva, hindi ba alam ng Diyos yun? Palagay nyo, kung ang Diyos natin ay makapangyarihan Diyos sa lahat, hindi niya alam yun? Alam niya po yun, mga kapatid. Sa kanyang kaisipan, praise the Lord, hindi lang siya kontentong, hallelujah, sinasamba ng mga anghel. Diba? For so many millions of years, holy, holy Lord God Almighty. Palagay nyo, di ba? Hindi natin alam. Ando na siya nung pasimula pa. Pero isipin nyo na lang, boring kay Lord na ganun palagi. Hallelujah, dahil sa kaisipan niya, praise the Lord, napakarami pang gustong, para siyang isang explosive na, expired na. Praise the Lord, na kailangan sumabog. Hindi na siya nakontento sa pagiging anak. Praise the Lord. Pero nung magkamali ang tao, siya rin ang gumawa nun. Kasi meron siyang kapangyarihan, meron siyang attribute sa kanya ng pagiging God with us. Yes. Di ba? Yung una, God above us. Ngayon, God with us ng panahon ng ating Panginoong Kristo. At alam natin ang kwento, hallelujah, yung makapangyarihang Diyos nagsaplot ng 16 elements, nagagaya natin. At sabi ng Biblia, dinanas niya yung mga dinaanan natin, kaya nakakaintindi siya sa atin, sabi ng Scripture. He is the high priest of our confession, di ba? That can be touched by the feeling of our infirmities. Alam niya lahat. Kaya pag pag-usapan yung mga meron tayo ngayon, alam niya yan. Di ba? Pero pagtingin niya doon sa kaisipan niya, praise the Lord, tinatagos ng kaisipan na meron siya yung mga nagagawa natin. Yun ang isang bagay na napakasarap sa ating Panginoon. Di ba? Hindi mo makuhang magmalaki dahil sa biyaya ng Panginoon, ito tayo ngayon. Di ba? Marami tayong absent. Hanggang kanina lang, marami. Wala kang pwedeng pagmalaki. Pero si Lord, sa kaisipan niya na talagang, hallelujah, gusto sumambulat, praise the Lord, kasama ka sa kanyang kaisipan. Di ba? Lahat ng ginawa ng Panginoon, nandun tayo, sabi ng ating propeta. Di ba? Nung kinreate niya ang langit at lupa, nandun tayo. Hallelujah! Yun ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Sinama niya tayo palagi. Kaya kapag tinanggap mo si Kristo, lahat ng dadaanan mo, tinaanan niya na yan. Di ba? Kaya nga sinabi niya sa krus ng Calvary, it is finished. Kapag nakita mong it is finished, magpahinga ka lang. Hallelujah! Kasi, praise the Lord! Tapos na lahat ng bagay. Hindi mo na problema, Lord. Ito yung bagay na meron ako. Ito yung kainahan ko. Ito yung kulang ko, Lord. Walang problema. Di ba? Lord, dito ako may sabit. Lord, ganun, ganyan, ganyan. Sabihin nyo na lahat. Praise the Lord. Pag tinignan niya yan, okay lang yan, anak. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil meron akong kaisipan na hallelujah, gustong matupad. Isipin nyo na lang, para makilala nyo yung mensaheng ito, hindi para sa lahat ng tao. Dapat napakasaya nyo. Praise the Lord. Hallelujah. Dapat alam nyo, lahat ng meron sa Bibliang ito ay inaabangan tayo. Alam nyo ba yun? Anong klaseng buhay meron dapat tayo? Kung alam nyo na nakadepende sila sa inyo, wow. Alam nyo ba yun? Nakadepende ang mga tao dito sa Biblia sa inyo. Sa inyo lang naman. Napakasimple. Nagdidepende sila sa maturity meron kayong maabot. At ang kondisyon ng Panginoon, palaging ganun, hallelujah, kailangan niya bumaba sa lupa para yung dugo
Yung sariwang dugo ng Panginoon, yung banal na dugo ay maibubus sa krus ng Kalbaryo para pa rin sa inyo, para pa rin sa atin, sa nobya ng ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang kaisipan. Hallelujah! At si Lord hindi pa rin na kontento. Diba? Kaya nga, nung dumating sa pagkakataon, nad dito ang ating Panginoon, naging tangible siya. Diba? Yung Diyos na hindi nasasalat, kailangan magpahawak sa tao. Diba? Kaya nga, tingnan nyo, Biblia, sabi ng Biblia, sabi ni Filipe, Panginoon, John 14, ipakita mo sa amin ang Ama. At kumbaga, satisfied na kami. Diba? Sabi ng Panginoon, laon mo na akong kasama, Filipe. Hindi mo pa ako nakikilala. Diba? Ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng lahat ng bagay, nagtago sa simpleng katawan. Na 30 anyos, mukhang 50 anyos na. Di ba? Sabi ng Biblia. Pero isipin nyo na lang, para lang mahawakan siya ng tao. Para lang makadama siya. Kaya pagdating sa sitwasyon na, hallelujah, kaya hindi ka na ma-question ni Satanas eh. Di ba? Alam nyo kung bakit? Kasi naranasan ng ating Panginoon. Hallelujah. At tinapos niya lahat ng bagay na yon. Kaya nga, di ba sabi ng babae, kung mahipo ko lang, sa Mark chapter 5, kung mahipo ko lang ang laylayan damit ng ating Panginoon, gagaling ako, di ba? Ang Panginoon kailangan magpahipo. Magpasalat. Sabi ng Panginoon, pagkatapos niyang hipuin ng babae ang damit ng ating Panginoon, gumaling siya, di ba? 12 years siyang inaagasan ng dugo, pero nung mahipo niya ng kanyang pananampalataya, laylayan ng damit ng ating Panginoon, gumaling siya. Sabi ng Panginoon, sinong humipo sa akin damit? Sabi ng Apostol, Panginoon naman Lord, ang daming tao niyan. Di ba? Oo nga naman, di ba? At sabi ng Biblia, nagalit pa yung isang apostol niya. Panginoon naman, pabihira ka naman, Lord. Sabi ng Biblia, pero isipin nyo na lang, dahil yung attributes ng Panginoon na meron siya, unti-unti na-express. At nung sumambulat, alam niyo ba, na kung anong meron sa ating Panginoon, mas makikita niyo mamaya ang Diyos, ng Espiritu ay naging tangible para sa mga anak niya. Diba? Hallelujah. Pag-uusapan ng expression ng ating Panginoon, napakarami nito. Alam niyo ba na, praise the Lord, yung kondisyon ng Panginoon palagi ay ganun. At alam niyo, meron tayo ngayon, dapat nagkipesta tayo ngayon, mga kapatid. Sabi niya, nung nandito sa kanyang katawan, hindi niya, alam niyo ba, ang ating Panginoon, nung nasa katawan niya, mga portion lang ang ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo ba yon? Ilan lang ang pinagaling niya? Nabibilang sa sinabi ng Biblia. Diba? Pero alam niyo, nag-uumapaw yung kapangyarihan na meron sa ating Panginoon. Alam niyo ba kung saan niya pinasabog yon? Sa panahong kinabibilangan natin, mga kapatid ko. Yun yung sabi ng Biblia, mas dakilang bagay ang gagawin nyo. Diba? John chapter 14, basahin nga natin. John chapter 14, verse 12. Para sabihin ko sa inyo, na lahat ng kapangyarihan ay available sa nobya ni Kristo sa huling panahon. Kung aangkinin mo lang to at kung gagamitin mo lang, pinagpalaga. Kaya hindi mo na kailangang mamroblema sa dadaanan mo sa buhay ngayon. John chapter 14, verse 12, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Diba? And greater works than this shall he do because I go unto my Father. Yung pala, kung nandito siya, konting bagay lang ginawa niya, napakamalulhati na nun, di ba? Pero tingnan niyo kung kanino niya sinasabi yan, sa palagay niyo kanino. Di ba? Sa mga believer, sa panahon kinabibilangan niya. And greater works than this shall he do. Biblia ba nagsabi? Ibig sabihin, meron siyang expression, hallelujah, na gusto niyang makita sa mga anak niya sa panahon na kinabibilangan nila. At pagdating ng church ages, yung 6 na church ages, hindi ganun. Di ba? Hindi ganun kalwalhati ang meron sila, mga kapatid ko, na meron tayo ngayon, na available para sa atin sa huling panahon natin, na nandyan na sa pintuan ng simbahan natin, praise the Lord, kukunin nyo na lang para pakinabangan nyo. Sabi ng isang sister, praise the Lord, nung may trabaho ko, nung mayroon akong PhilHealth, praise the Lord, meron kaming doktor, palagi may sakit. Di ba? Pagbunot sa bulsa, may pera. Praise the Lord. Sana nakikita nyo, maging spiritual ka ngayon. Di ba? Pero, lagi may sakit yung bata. Kasi may PhilHealth eh. Di ba? Come on, church, come on.
May PhilHealth kasi. Yung isip mo, yung puso mo, nandun. Totoo, hindi. Sabi niyo sa akin, praise the Lord, anak kayo ng Diyos. Pero nang mawala ng trabaho, mag-asawa, praise the Lord, hindi na napunta ng doktor yung bata, napakataba na ngayon. Mo, church. Greater works than this shall it. Ano ba sabihin niyo sa akin kung anong meron pa? Alam niyo ba, yung gustong kapangyarihan, yung gustong kaisipan na gustong pasabugin, sumabog na yun eh. Alam niyo kung kanino meron, kung saang panahon, lahat ng mga God-given privilege yon na meron ngayon ay sa panahon natin. At dapat nakikita nyo na yun, mga kapatid ko. Hallelujah! Dapat yun ang nilalakaran natin. Kasi sayang naman yung pag ninyo nilakaran, sayang naman yung kung isa lang ang lalakad, ibig sabihin, 3 lumakad doon sa gustong sabihin ng ating Panginoon sa panahon niya, sila lang yung nakinabang. Papayag ba kayo na 3 lang ang makikinabang? Hindi ko papayag. Praise the Lord, kasi bahagi ako ng kaisipan ng Panginoon. Hallelujah! Dapat tinatakbuhan na natin yung linyang yun. Di ba? Dapat inaangkin mo na. Every inch na meron ka dapat inaangkin mo na. Kasi pag hindi mo pinag-practice ang umangkin ngayon, malulugi ka sa iba. Ang dami matatakaw dyan. Di ba? Totoo hindi. Praise the Lord. Gusto ko kayong gisingin ngayon. Inspiration to ng ating Panginoon. Para gising kayo, pakita sa inyo na, praise the Lord, isasantabi mo yung mga bagay na meron ka dito sa ibabaw ng lupa. Kailangan makuha mo yun, masalo mo yun. Praise the Lord, para pakinabangan mo. Kasi kaya ang makakasalo lang nun ay yung bahagi nun. Di ba? Pag hindi ka bahagi nun, sayang ka. Di ba? Lumbas ka na sa simbahan, sayang lang yung pag-upo mo dyan. Pero dapat makita mo yun. Dapat practice mo nang makita yun. Kailangan mo makita. Kailangan mo mapagana yung sakdan na pananampalataya. Alam niyo bang meron kayo nun? Nasa inyo na yun dahil binigay na ni Lord sa inyo. Nasa atin na yun. Kaya minsan, isipin nyo, tinatanggal ni Lord lahat ng pwede mong asahan para mapagana yung merong gano'n sa kalooban mo. Hallelujah! Ganun, mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! At kailangan niya umalis kasi pag nandito si Lord, kung inabot natin si Lord, di ba? Hindi masyadong makapangyarihan ang meron tayo ngayon. Isipin nyo na lang, yung pinag-aral natin na kagabi. Alam nyo ba yung thunders? Yung suma nun? Alam nyo yung message na to, yung suma? Yung suma, yung nobya ni Kristo sa huling panahon. Hallelujah, kayo. Kayo ang suma nun. Yung pinag-isipan ni Lord ng mahabang panahon. Pag hinawakan mo ang Biblia, sa dulo nun, praise the Lord, ilagay mo yung pangalan mo. The end. Hallelujah, kayo ang nasa dulo nun. Praise the Lord, pagkatapos hindi mo angkinin. Sayang naman. Di ba? Para sabi ng ating pastor, binigyan ka ng regalo. Isang truck pa nga eh. Di ba? Pangalan mo lahat. Tapos sabi mo, ano ba yan? Regalo? Diba? Yung binigay ni Lord sa inyo. Pag hindi nyo ginamit, pag hindi nyo binuksan yan, sayang yan, masisira yan. Amagin yan, ma-expired yan. Diba? Lahat na binigay ng Panginoon ay available sa inyo. Practice. Diba? Para pagdating doon, hindi ka na mangangapa. Alam niyo ba, pupuntahan natin? Diba? Anong lugar na pupuntahan natin? Napakamalulhating lugar. Na lahat ng attributes ni Lord, ipapaganahin niya. Sa inyo, sa inyo, sa inyo, sa inyo. Pag hindi mo pinractice dito, ano mo mapapakinabangan doon? Hindi mo halang mawakan. Diba? Pag hindi ka marunong mamlansya, di ba mahirap, mapapasok ka? Kailangan magsanay ka na magplansya palagi. Ibig sabihin, kailangan practice nyo, meron ka. Diba? Hallelujah. Sabi ng Biblia, diba? Kaya nga, kailangan ma-express ni Lord. At sa kaisipan ng ating Panginoon, napakaraming gusto niyang magamit, mapakinabangan ng mananampalataya. Alam niyo ba, dumating tayo sa punto na yung attributes na yun. Kaya nga kailangan niyang mawala at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Biblia, di ba? Kailangan niyang, pagkatapos ng binasa natin scripture, sa 26, kailangan, John 14:26, kailangan isugo ni Lord yung mga aliw. Yung Holy Ghost sa panahon natin. At yun ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. Praise the Lord. Kaya kapag Spirit Santo ka, alam mong gamitin, alam mong hugutin yung joy. Sa kaisipan ng ating Panginoon. Diba? Pag malungkot ka, pag sambakol yung mukha mo, meron akong mahuhugot. Merong kapayapaan na binigay ang aking Panginoon. Diba? Kasi ito tayo eh. Ang tendency nito, negative. Kaya nga yung kaluluwa natin, na bahagi ng Panginoon sa pasimula, nilagay ni Lord yan. At doon nakikipag-deal si Lord. Hindi dito. Diba? Walang dealing si Lord dyan sa mga katawan natin. Ang dealing ni Lord, ang target ni Lord ay yung kaluluwa nyo talaga. Kaya yun lang ang pwedeng makinabang. At naapektuhan lang yung katawan kapag ang kaluluwa, di ba? Ay bahagi ng Diyos, ay na-redeem, di ba? Ay pag may kagalakas sa kaluluwa mo, di ba? Masaya ka, di ba?
Kahit na anong hirap ng buhay, kahit na wala kang maisaing, praise the Lord. Di ba? Yun ang kondisyon ng isang tunay na Kristiyano. Hindi na natataranta, mga kapatid. Oh my, praise the Lord. Hindi ka na nagugulat, bakit nangyari ito? Di ba? Sabi mo, Sis Mariose, bakit nangyari ito? Gusto ko lang gisingin. Di ba? Kasi may connection ka. Pag gusto mong humugot ng, hallelujah, ng kapayapaan. Di ba? Nagkakagulo na sila dyan, pero relax ka pa rin. Hugot lang. Ganun lang kasimple, Lord, pahing kapayapaan. Pagka medyo mabaliw-baliw ka na, sa dami ng bayarin, dami ng utang, Lord, I need your presence. Praise the Lord. Andyan lang kaagad. Hindi na mahirap kasi may connection. Hallelujah. Yun ang kondisyon. Dapat may ilagay tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan ma-isit mo na. Kailangan i-set mo na ang buhay mo. Hindi na tayo magtatagal. Gano'n pa iniisip nyo, gano'ng katagal? Gusto ko pa lagi sabihin ito, hindi na tayo magtatagal. Hallelujah. May nagko-compute na. Praise the Lord. Pag hindi tumama, yung extension. Pero paano kung tumama? Palagay nyo. Sige nga. Magkabaliban mo si Lord? Kung hindi tumama, mag-extend sila. Pero kung tumama, paano yon? Palagay nyo. Di ba? Pero ibig sabihin, andyan na siya, hindi mo pa napapakinabangan. Naisip nyo ba? Dapat ginagamit na yan. May expired na eh. Susuot mo pag pag suot mo, nawasak na yung Hindi, di ba? Kakainin mo pag expired na, di ba? Hindi pa pwede. Yung iba, saya-saya. Tapos ikaw, lungkot-lungkot mo. Di ba? Yung iba, ang sarap ng pag-upo sa gawain, talagang inspired na inspired. Ikaw para kang expired na expired. Praise the Lord. Yung iba, saya. Ikaw, ang lungkot mo. Di ba? Anong pinag-iba? Di ba? Parang isang masarap na nagluluto, lahat kayo kumakain. Yung iba, tumataba, ikaw, pumapayat. Di ba? Palagay nyo. Di ba? Dapat makita mong ganun. Hindi ako papayag. Di ba? Kung merong unang dapat makasalo ng pagkapala, praise the Lord. Dapat ako yun. Hallelujah. Kaya pag initya yung word, kaya doon sa mga nasa labas na wala nang binabantay yung bata, lugi kayo dyan. Ang dami nagtatakbo ang bata. Di ba? Dapat, para kang si Martha, masyado kang naliligalig. Praise the Lord. Dapat malamig dito, nandito kayo lahat. Isang nanay, isang bata. Dapat yung tatay nandito. Mag-usap na kayo, mahal, sa linggo ako. Palitan kayo dapat. Ang hirap niyo papasukin. Sensya na. Praise the Lord. Di ba? Paano na lang kung magbuhos ang presensya ni Lord sa unahan ng pulpito? Pagpunta nyo dyan, wala na. Wala na kaya abutan. Hallelujah. Di ba? At ano ba ang pulpito? Pinakamalapit sa trono ng ating Panginoon. Saan papadaluyan? Dito. Hindi dyan sa likod. Dito. Praise the Lord. Di ba? Sayang. Sayang yung upuan. Praise the Lord. Kaya nga pina-air ko na nga eh. Ayaw nyo pa. Ang dami yung dahilan. Praise the Lord. Love you. Pero yun ang kondisyon ng ating Panginoon. At hallelujah, pwede kang humugot ng long suffering. Di ba? Merong gentleness, merong meekness, merong patience, may brotherly kindness, lahat mahuhugot mo dito mga kapatid. At hindi lang yun. Makakahugot ka ng speaking things into existence. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Magsanay ka na kasi pag kumilos ang Antikristo, yung pera niyo sa bangko, sayang yan. Di nyo yan magagamit. Tanong nyo kay Brother Arnel. Brother Arnel, diyan ka, di ba? Pati pera ko, pati papel ko, kontrolin ng Antikristo. Wala kayong pwedeng gamiting papel panggawa ng pera. Praise the Lord. Kung alam mong gamitin ngayon ito, hallelujah. Praise, no problem. Oh my. Lord, wala kayong pagkain. Praise the Lord. Eto na yun, mga kapatid ko. Dapat nakukuha mo na. Mag-practice na. Pinagpa-practicean yan para ma-perfect. Diba? Practice makes perfect. Lord, Panginoon, ang gulo ng sitwasyon. Baguhin mo yung sitwasyon. Diba? Pwede. Bakit hindi? Pwede kang lumikha ng daigdig na gusto mo. Pwede ka mamili, Lord, gusto mo sa Jupiter. Jupiter ka. Gusto mo sa Mars? Why not? Praise the Lord. Yun ang meron tayo. Alam nyo, hindi ito isang kwentong kutsero.
It's a reality. Bakit? Yung propeta na meron tayo, ay nandun na. Nag-aabang sa inyo sa pintuan. Di ba? At halos nakatingin sila. Kumbaga yung panghinayang nila, alam nyo, kung papipiliin sila ng lugar, panahon, yung panahon na meron kayo ngayon. Hallelujah! Tapos nag-aabang sila, tapos nakikita kayo, tutulog-tulog. Di ba? Praise the Lord. Panahon nila, dugo ang puhunan para makamit nila ito. Sa atin ngayon, hindi. Praise the Lord. Anong pwede nyo sayangin? Sa ibang lugar, bawal mag-fellowship ng ganito. Di ba? Dapat naisip nyo yun. Oo nga. Tapos dito, sasayangin mo ba? Hindi. Hallelujah. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. By hook or by crook, mandyan ako sa simbahan. Di ba? Dapat ganun. Mas maaga ka sa trabaho, sa gawain, tanghali ka. Praise the Lord. Hindi ako naniniwala doon. Diba? Ang isang malagong Kristiyano, ang isang tunay na Kristiyano nagmamahal sa Panginoon, hindi mo na problema yung oras sa Kanya. Praise the Lord. Wala ka namang gagawin ng hapon na Sunday. Diba? Maglalaba ka lang, makikipagano ka lang. May gawain, sayang. Kaya tingnan nyo, ang daming mas malulusog. Diba? Mas adik ka, mas malusog ka. Mas matakaw ka, mas masarap yun. Wala kang pwedeng gawin ngayon. Pag nalayo ka sa presensya, sa kondisyon ng Panginoon, ano nandyan? Anong palagay niyong meron sa ibabaw ng lupa? Idodrought ka nito. Tutuyuin ka, di ba? Pwede lang, wag na magtrabaho, puro maglingkod na lang. Hindi naman pwede yun. Di ba? Pero kailangan natin bilang mga tao. Pero isipin nyo na lang, anong dapat mas mahabang oras meron tayo? Kung merong gawain, yun ang pinakamagandang bagay. Di ba? My Jesus. Come on, gumising tayo mga kapatid. Yung kondisyon ng Panginoon, iba lang ang nakikinabang. Di ba? Dapat pakinabangan nating lahat. Ayan ang kondisyon ng ating Panginoon. Dapat lahat tayong makinabang. Walang maiwan, walang maiiwan, dapat pare-parehas nating maabot yung level na yung meron, dapat meron tayo. Kasi katawan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Walang young people, walang matanda, walang bata, pare-parehas ito. Pero ibig sabihin, excuse me, mahugot natin. Hugutin nyo ng hugutin para pakinabangan nyo. Di ba? Ang dami mong damit sa cabinet, ilan lang sinusot mo. Di ba? Sayang. Ibig sabihin, marami kayong papakinabangan, umpisaan nyo ng pakinabangan ngayon. Di ba? Para pagdating doon, mas marami doon, kala nyo ba? Mas marami doon sa pupuntahan natin. Di ba? Para hindi ka na malula kahit gano'ng karami. Dito pa lang umpisan mo na. Di ba? Salamat sa Panginoon. Nakita niyo ang kondisyon ng panahon natin. Ang kondisyon ng Panginoon ay ang kanyang mga salita. Ang salita niya na nagmamanifest sa panahon kinabibilang. Lalakaran natin ito. Pag hindi mo nilakaran, lalakaran ng iba yan. Di ba? Mas marami silang lalakaran, papayag ka ba nun na samantalang available sa bawat isa sa inyo. Di ba? Ano pang meron sa kanya? Speaking things unto existence. Ano ba? Alam niyo ba? Ang perfection, mahugot nyo rin sa ating Panginoon. Di ba? Ang maturity, lahat ng kailangan nyo, everything you need in this life journey is available to the bride of Christ in this last day. Available sa inyo. Problema sa bahay, sa pamilya, sa relasyon, hinuhugot yan. Praise the Lord. Si Lord, mas gustong-gusto niya Lord, na nakikipagkulitan ka. Panginoon, paano ba ito, Lord? Diba? Yung ugali natin, problema natin, hugutin mo kay Lord. Praise the Lord. Yung problema mo, yung mga dinaanan ng mga panahon, hugutin mo lang, Lord, kailangan ko ito, Panginoon. Diba? Para makalaya na tayo, diba? Para pakinabangan mo yung gustong ibigay ng Panginoon. Hallelujah, na meron siya sa kanyang kaisipan. Napakayaman ng Diyos na meron tayo, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Napakayaman! Available lahat. Eat all you can. Praise the Lord! Eat all you can. Di ba? Yung iba, tinikman lahat ikaw, doon ka sa gilid. Tikim lang, baka mabusog. Sabi ko palagi, para kang dilis na nasa Pacific Ocean. Konti-konti lang inom, baka maubos ko to. Hindi nyo yan mauubos, mga kapatid. Hallelujah! Napakayaman ng Panginoon. At gusto ni Lord pakinabangan mo bilang anak ng ating Panginoon. Kaya dapat wala na mukhang malungkot ngayon. Praise the Lord. God bless you. Alam nyo, yan ang ating Panginoon. Salamat sa kanyang presensya. Ayoko kayong pagurin masyado, pero dapat makita mo na ganun. Hindi ko papayag na hindi ko makuha yung mga pribilehiyong. Hallelujah. Yung kapatid ko lang nakikinabang.
Di ba? Kaya di ba, pag meron ka nun, pag meron kang kaligayahan sa puso mo, lahat ng attributes ng Panginoon, nahugot mo. Di ba? Kahit anong makita mo sa paligid, ikaw na yung kapatid na isang Kristiyanong relax, sipol-sipol. Di ba? Pag may nanghina, kaya mo magpalakas. Kasi meron ka na nahugot eh. Di ba? Kapag may nagkamali, kaya mo lang umalalay. Di ba? Palaging ganun ang tingin mo. Di ba? Hindi ka na naapektado ng tao. Di ba? Ikaw na yung taong, kumbaga, makapal na. Ibig sabihin, natapos na yan eh. Pinagtagumpay na ng ating Panginoon yan, di ba? Wala na. Kaya anong lahat, sabi, it is finished. Kumbaga, sabi ng Biblia, He is the author and finisher of our faith. Pag inumpisan ni Lord, sigurado kayo, praise the Lord, tinatapos ni Lord. Hallelujah, yun ang Panginoon na meron ako. Kaya pwede nyo makuha lahat ngayon. Hugutin nyo na para pakinabangan nyo. Hallelujah, merong doble humugot dyan. Pag isang beses ka lang humugot, merong mga 5 beses humugot yan. Ibig sabihin, may mga Kristiyano na kapag nakita nilang ganun ang kilos ng Panginoon, hindi na sila makapayag na, Lord, hindi ko na, kaya hallelujah, hindi pa tapos ang gawain, dapat nakukuha nyo na agad, di ba? Hallelujah. At kapag alam mo na humugot, praise the Lord, saan ka man dalhin ni Satanas, di ba? Relax na relax kang Kristiyano. Alam mo, hallelujah, abutin mo yung dulo ng guhit, at praise sa dulo, pwede mo sabihin, praise the Lord. Hallelujah. Nagtagumpay ka. Amen! Praise the Lord! Lahat ng ginagawa ni Lord na nakikita nyo ngayon, alam nyo ba para kanino? Para sa kapakanan ng nobya sa huling panahon. Ganon kayo ka-special, mga kapatid. Dapat maisip nyo, special ako. Special child. Bakit di ba? Sabi siya, kung di kayo special, wala kayong ginawa sa kaligtasan nyo. Si Lord nagtrabaho sa kaligtasan nyo. Sabi nyo nga sa akin, kung di kayo special, di ba? Hindi tayo perfecto, pero pagtingin ni Lord, perfecto tayo. Hindi ba special yun? Di ba? Sabi ni Satanas, Lord, nagkamali yan. Sabi ni Satanas, Lord, nagkamali yan. Sabi ni Lord, bahala ka sa buhay mo. Lord, ano yan? Bahala ka. Tumatalikod lang kasi anak ka niya eh. Ang anak ay anak. Praise the Lord. Lahat ng pribilehiyo nasa inyo. Hallelujah. Dapat isa kang Kristiyano. Kaya ngayon, mas kumbinsido ko kahit anong dahanan mo, kahit paraaning patayin ni Lord sa sitwasyon ng shakening. Preparation para sa shakening. Thank you, Lord. Alam niyo kung bakit? Pag dumating ang shakening, ibang usapan yun, mahirap po yun. Di ba? Squeezing time. Di ba? Squeezing. Para mapalabas yung talagang meron ka. Yung kalamansi, hindi mo makakatas yan pag di mo piniga. Squeezing. Para mapalabas, paano kung wala kang hinugot? Naupo ka ng 20 taon dyan, wala kang hinugot. Naupo ka ng 20 taon dyan, meron ka palang kapaitan sa iyong puso. Oh my! Sorry, lugi ka. Pero kung lahat, nahugot mo sa Panginoon, pag dumating mo yung pigaan, meron kang katas na ilalabas. Hallelujah! Hoy! Praise the Lord! Merong buhay ni Kristo na magmamanifest sa huling panahon. Hallelujah! Na hindi lahat meron. Ilan lang, mga kapatid ko. At yun ay kayo. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya doon sa mga baguhan, hindi kayo nahuli. Marami tayong bagong baptize, hindi kayo nahuli. Eksakto yan sa kaisipan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Lagi namin pinag-uusapan ng mga brother. Meron nagtrabaho mula umaga hanggang hapon. Gusto kong balikan. May nagtrabaho hanggang tanghali, hanggang hapon. May nagtrabaho, 1 oras na lang. Huwian na. Pero na pinasahod. Woo! Praise the Lord! Pare-parehas yung sahod. Buddy James! Amen! Ganun ang Panginoon. Dahil kailangan lumitaw sa tamang kaisipan ng ating Panginoon. At nung sumabog yun, alam nyo, kasama kayo sumabog doon. Sa huling panahon, kayo nagmanifest na pagkapalad nyo. Hallelujah! Makikita natin ang mukha ng ating Panginoon. Sabi ng ating propeta, yung luhang pumatak sa inyong mga mata, si Lord Jesus mismo ang papahid. Praise the Lord! Anong meron tayo, meron mga kapatid? Praise the Lord! Panahon na para magsaya. Pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng meron tayo ngayon. Praise the Lord! In good times, praise Him. In bad times, do the same. Yung palagi. Diba? Alam mo ng kalagayan, sabi ng awit, ano man ang kalagayan ng buhay. Diba? Nagagalak man, nasisipayo. Praise the Lord. Ano man ang daanan mo. Praise the Lord, kaya mo magtaas ng kamay sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede mo sabihin, Panginoon, okay lang to. Praise the Lord, anak mo ako eh. Kaya tingnan mo, kahit nasa mababang lugar ka ng sitwasyon, nakangiti ka pa rin. Minuhugot ka eh. Diba?
Kapag maraming problema, sandamukan, maraming bayarin, pwede kang humugot. Lord, di ba? Mayaman ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hallelujah! Panahon na para tanggalin natin yung mga meron tayo ngayon. Ilagay sa harapan ng Panginoon. At ang gusto makita ni Lord, yun talagang creation sa pasimula. Isang perfect na nilikha. At yung perfect na yun, nasa kondisyon ng ating Panginoon. God bless you. Palakpakan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo tayo lahat. Amen. Glory, 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 Jesus. Amen. Let's all pray. Aming Ama, Lord, salamat. Panginoon, Lord, kapos po ang iyong lingkod, Panginoon. Pero salamat na pakayaman nito, Ama, sa aming kalagitnaan. Lord, ang kondisyon na gusto mo nung pasimula, doon mo kami ibinabalik, Lord. At doon kami babalik. Dahil tinapos mo lahat, Panginoon. Dalayan ko sa gabing ito, Lord, sa maikling oras ng aming Bible study, Lord. Oh God, may you bless ng bawat isa na makita nilang lugar na tinatayuan nila, Panginoon, sa panahong ito. Lord, preparasyon para sa darating na squeeze, Lord. Ang pakinabangan, ang salita mo, Panginoon, ay nahayag sa amin unti-unti, Lord. Salamat dahil lahat kami kapos, pero sabi ng Biblia, kapag, Lord, dumating ang sakdal, Panginoon, lahat ng kulang, Lord, ay pupunuin mo. Ikaw yun, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya ngayon, kapag tumingin kami sa aming kapatid, Lord, hindi na kami tumitingin ng mas mababang level. Hindi na kami makakatingin ng kahinaan, Panginoon. Oh Lord, kaya na namin magpalago, kaya namin umalalay, Panginoon, dahil yun kami. Salamat po sa iyong salita. Panginoon, narito ay mga kapatid, i-bless nyo sila, Lord, kung ano man nasabi kong mga bagay na, Lord, hindi po kaya-aya, ikaw po ang magpatawad sa lingkod. Alam mo, Panginoon, ang desire ng aking puso. Lumugo kami pare-parehas sa antas at sa level na kung saan gusto mong maabot namin. Panginoon, Lord, pinagpala ko para makita ko mga kapatid ko na nagpapatuloy. Merong mga hinahadlangan, may mga nagte-text, Panginoon. Ayaw na nilang maglingkod dahil ang pressure, mga mahal sa buhay, nasa magkabi-kabila ang pressure. But Lord, hindi sila makatanggi. Dahil bagay sila ng kaisipan mo na nagmanifest sa huling panahon. Panginoon, pakinabangan nawa namin ang mensaheng ito. Lord, magising kami, Panginoon, at makita ang kalagayan na meron kami ngayon na lahat ng bagay. Lord, all these blessings are available, Father. Pero sa gabing ito, Panginoon, meron kang hinihingi. Kaya nung pakinggan namin sa aming pastor na nakaraan, ginawa na ni Lord, ginawa mo na yung parte mo. Kaya mo kami naman ang gumawa ng parte na meron kami, Panginoon, bilang mga anak. Ang lakaran ng iyong mga salita, ang kinin nito, Lord, ang yakapin nito. Panginoon, kung may hadlang, may mga alok na ang sanlibutan ito, mong isasantabi namin dahil ikaw ang gusto naming, Lord, mayakap, Panginoon. Ikaw ang gusto naming maabot. Panginoon, mananalangin kami. Ialay namin, Lord. Nabalik ko po sa ating pastor. God bless you. Hindi natin gustong maputol ang pagdaloy ng presensya ng Panginoon. Very positive yung ating mensahe at napakaganda na atmosphere. So tayong lahat ay luluhod na, dudulog na sa ating Panginoon. Taas natin sa Kanya ating mga requests.
Jesus. Amen. We just want to give you thanks, Lord, tonight for all that you've given, Lord. Kagaya ng narinig namin, lahat po ng kailangan namin ay pinagkaloob mo at available, Panginoon, para sa mga sumasampalataya mong anak. Oh God, how we thank you. Kaya sabi ng iyong salita, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Hallelujah. For what He has done for us, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Give thanks with a grateful heart. Think of it now. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, hallelujah, because He's given Jesus Christ. Yes, tayo natin tumayo. Amen. And now, let the weak say, I am strong. Thank you, Lord. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you, Father. Amen. Hallelujah. Pag-pray niyo po yung anniversary ng ating Bible study sa bahay ni Brother Rafi at si Sonia this coming Saturday. 1 taon na po yung Bible study ron. At kita natin kung paano pinagpala ng Lord. Napakarami pong nabautismuhan. Amen. Dumadalo doon, mga kamag-anak nila at iba pang mga nakadalo nung 1 taon na nagdaan. Pag-pray natin na patuloy na pagpalain at gamitin ng Panginoon na tumawag pa ng maraming mga anak niya. God bless you. Paalala ko, bago tayo magsialis, yung ating basket, mga diakono, mag-iwan tayo dito sa harapan. Gusto niyong makiramay, kahit papano, padama natin ating pakikiramay sa pamilya ni na Sister Jimmy. Amen. Bigay niyo lang po dito anumang halaga na ibinigay ni Lord sa puso niyo para ibigay bilang pag-alalay sa kanila sa panahong ito. Amen. Welcome po kayong ibigay ito bago kayo umuwi. Amen. Tayo lahat tayo magsiyuko. Manalangin naman namin. Ano pang sasabihin namin kundi ang maraming salamat po. Dahil binigay mo ng lahat sa amin, kagaya ng aming narinig, paulit-ulit, Panginoon, pinagdiinan ng aming kapatid, Lord, ng lingkod mo na ginamit mo sa gabing ito. May access kami sa lahat ng ito. Amen. All your promises and all these blessings are available. But we need that access, Lord Jesus. Panginoon, ang susi para maka-access kami sa lahat ng mga available na blessing na ito. And Lord, I believe you've provided us the access, Lord, in this day and age, Lord, that we're living in, Lord. And that access is perfect faith, Lord. Kung meron po kaming perfect message na narinig, then it will produce perfect faith, Lord. And faith is the key, oh God, para ma-access namin lahat ng mga inilaan sa amin para sa araw na ito. Panginoon, this is a special age, special day,
Panginoon, higit kaysa dun sa mga nakaraang panahon, dahil sa panahon namin, dito lang tunay na mararanasan, Lord, ng Iglesia, generally, Father, ang pagbabago ng katawan. At para mangyari ang kailangan ng rapturing grace, rapturing faith. And so, Father, kaya pala, Panginoon, sa huling panahon lang, Panginoon, itinakda mo na marinig ang 7 kulog, Panginoon. Dahil yung 7 kulog na yon, na tinig mo, na mag-ahayag ng mga hiwaga mo, Panginoon, sa Iglesia, Panginoon, ang mag-aatid ng sakdal na pananampalataya. Kakailanganin po yung ganong klase ng pananampalataya para, Panginoon, ang aming mga katawan ay mapalitan. Sabi sa Biblia, ang huling kaaway na lulupigin ay ang kamatayan mismo, Lord. At Lord, ang sabi sa Romans chapter 16 verse 20, Lord, dudurugin po, Panginoon, ng Lord, ang kaaway namin, si Satanas, Panginoon, sa ilalim ng aming mga paa po ng Iglesia, Lord. At yun po ay mangyayari ngayon kapag hindi na, Panginoon, dumaan sa kamatayan ng mga anak mo. Pag merong mga tao na hindi na mamamatay, Lord, bagkus mapapalitan ang kanilang katawan sa isang iglap, sa isang kisap mata, yung pong pangakong yun ay matutupad, Lord. That's why, iba po, Panginoon, ang binigay mong mensahe, Panginoon. It's very special para po sa mga taong ito na hinabot ng huling panahon. And we thank you for it, Lord. Thank you, Lord. Wag po namin kalimutan sa aming pag-alis. Lahat ng mga pangakong ito, lahat ng blessing na ito ay available sa Kanya na sumasampalataya. Hallelujah. Kagaya sabi ni Brother Ogie, wala na pong problema, Panginoon, kung kami tunay na nagtitiwala sa iyo. Ano man ang mangyari, panatag kami, matatag kami, may kapayapaan kami. Hallelujah. Dahil, Lord, ikaw po ang may hawak ng lahat ng bagay. Kontrolado mo ang lahat ng sitwasyon. Salamat po sa kamay na yan. Pinagtitiwala namin ang lahat. In Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Lord, I need to die. As we shake hands, take away this old nature inside. All these are available. And I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. Amen. Yung mga bumabara. All your Amen. blessings are Para ma-access natin. available. And I want The keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want The keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, But first I need to die. Searching my life deep on the inside, desiring a closer walk with Jesus Christ, praying on my knees and pouring out my heart, uttering these words to Him, Lord, I want to die. So here I stand with this desire, Lord, I want to die, Lord, I want to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises
were made for me, but first I need to die.